Nangong, senior sister. Itong 7-color jade heart pendant, para sa iyo. Parang sa iyo, senior sister. Ito, para sa iyo. Salamat, junior brother Ichen. Wow! Mayroon din ako. Wow! Anong magandang bagay ang ibinibigay? May parte ba kami? Halika. Halika. Halika't uminom ng alak. Ikaw ang manugang ng aming hengyu, kung hindi ka makakainom, hindi pwede. Hoy! Ito, para sa inyong dalawa. Haha! Salamat, hipag. Maraming salamat, junior brother. Kendienvi. Ito napakaastig nito. Ang Holy Lord ng Yanhuang talagang napaka-generous. Siyempre. Ang Holy Lord ng aking Yanhuang. Narinig kong may pills pa raw. Shit! Sino ang nagsabi sa iyo? Kahit papaano, alam ko naman. Bilisan mo na. Ang pill saint, pwede bang walang pills? Ano shit? Bibigyan kita. Huwag mo na akong kulitin. Diyos ko. Ang henyo talagang napakasaya ng... Ha. Sino ang naghahagis ng kung ano-ano dyan, ha? Natawa sina Ichen at Sayong-er, inaasar si Dragon 1. Anong tinatawanan nyo? May konsensya ba kayo? Nagmamasid ako ng magandang babae, anong pakialam nyo? Itinapon nyo pa itong punit na bagay sa akin. Ubo-ubo sinong magandang babae ang tinitingnan mo? Sabihin mo sa akin, kapatid, para matulungan kita. Talaga? Siyempre. Ang daming kapatid na lalaki at babae ang tutulong sa iyo, takot ka pa bang hindi mo siya mapapasuyo? Tama ba, mga kapatid? Siyempre, ganoon nga. Ha. Pwede ba iyon? Saan? Doon, oh. Siya nga iyon. Paglingon, nakita niya ang isang napakagandang dalaga. Mew. Murong maya oxin, martial auntie. Shit. Nasaan na siya? Hindi ba tutulungan mo akong ligawan ang dalaga? Bakit ka tumakbo? Anong nangyari sa iyo, ha? Hihi. Ang ganitong bagay may kinalaman sa tadhana. Ako hindi ko kayang tumulong. Wala akong pakialam. Sinabi mong tutulungan mo ako. Bilis, bigyan mo ako ng paraan. Ubo-ubo kung gusto mo, maging lalaki ka. Direkta ka nang magtapat sa kanya. Maging lalaki. Munting binibini ah. Medyo gusto ka ni kuya. Makipaglaro ka kay kuya sandali ha. Pagkasabi noon, agad siyang sinuntok sa bibig, tumilapon sa langit. Tiyak. Masakit pakinggan pa lang. Sino pa ang magugustuhan mo, si Martial Auntie murong pa. Tingnan mo ang itsura ni Dragon 1, talagang bugbog sarado. Lumapit ang dalaga kay Dragon 1. Agad siyang yumuko at nagsalita, binibini, kuya, ako ni. Hindi pa tapos magsalita, sinipa na naman siya. Ito. Magsalita ka pa. Magsalita ka pa. Naglalaro ng manyakis na ito. Inaasar si Lolo. Papatayin kita. Tiyak. Masyadong brutal. Mas mabuti pa rin si Ling-er ko. Munting Ling-er, gusto ka ni kuya. Makipaglaro ka kay kuya sandali. Pagbukas ng pinto, nagbago ang mukha ng binata ng 180 degrees. Biglang tumakbo siksiyan. Master. Gusto niyong makipaglaro kay Grand Martial Auntie? Pwede bang sumali siksiyan sa inyong dalawa? Siyan, mabait ka. Pumunta si Master para matuto ng martial arts kay Grand Martial Auntie. Anong martial arts? Pwede bang sumama siksiyan na matuto? Ito ngayon, maliit ka pa, hindi ka pa pwedeng matuto. Sige na, pag-aralan mo muna ito. Ito, bagay sa iyo. Pero mayroon akong mas magandang secret art. Ano ito, bagay na bagay din sa iyo. Ha? Saan bagay? Hoy. Master, bilisan mo nang mag-practice. Mag-practice ka lang, malalaman mo rin. Isinara ni Ichen ang pinto, pagkatapos ay napabuntong hininga. Ha. Ito, bagay na bagay din sa iyo. Ikaw, sa araw, anong gusto mong gawin? Ang bango. Namimiss na kita. Halika't halikan mo ako. Manyakis na walang hiya. Gusto kong halikan ang asawa ko, anong masama roon?
Ano sa gabi hindi pwede? Sa gabi? Hindi pwede. Gusto ko ngayon. Malapit nang magsimula ang laban nang biglang sumigaw si Xian. Master! Grand Martial Auntie! Ang secret art na ito, natutunan ko na. Ang galing ko, di ba? Master, anong secret art ang pinapractice niyo ni Grand Martial Auntie? Bakit mo buhat-buhat si Grand Martial Auntie? Bilis, bitawan mo na siya. Dito hindi ba't dual cultivation ito? Kanina, muntik nang mahulog si Grand Martial Auntie. Ang master ng inyong anak, sandali lang. Oh, ganoon ba? Tunay ngang bata. Talagang saludo ako sa kanya. Ang magandang pangyayari, bakit naging ganito kasama? Malapit nang magsimula ang laban. Hatiin na natin ang mga gawain. Zongxu, Old Ancestor Su, Fengzai, Hongluan, Chuling-er, Heibao, Jingjiang, at ang mga peking pagkakakilanlan. Ngayon, dalhin ang mga dapat dalhin para makipagkita sa mga malalaking branch hall ng Zhengyang sect. Holy Lord, nakalimutan niyo na kami? Hindi ba't nagpapanggap akong si Changxing? Hindi mo na kailangang pumunta. Ako na ang magpapanggap na si Changxing para pumunta. Ano kung ganoon, hindi ako makikipaglaban? Haha! May mas mahalaga kang gawain. Pagkaalis ko kasama ang hukbo, ang malaking hukbo ng Yanhuang, gamitin ang pinakamabilis na paraan para magtayo ng depensa sa siyam na malalaking branch hall. Linisin lahat ng mga espiya ng iba't ibang puwersa sa mga malalaking branch hall. Ang intelligence network ng Renhuang na ito ang tutulong sa iyo para masigurado na ang siyam na malalaking branch hall mula ngayon ay magiging parang isang bakal na puso. Ang inyong nasasakupan ay sumusunod sa utos. Sa loob ng Jade Sleep, naroon ang ilang mga dependenteng pamilya ng King Yun Sect. Siyempre, lahat sila ay mga pamilyang espesyalista sa paggawa ng masama. Senior Gu, kapag kami at ang siyam na malalaking branch hall ng King Yun Sect ay naglalaban ng matindi, huwag ka nang mag-isip pa. Kidlat na umatake. Lipulin ang mga taong ito. Mabilis na laban, mabilis na tagumpay. Tiyak. Ikaw gusto mong durugin ang King Yun Sect. Haha! Sino ang nagsabing tayo ang lilipol sa mga sect na ito? Tiyak na isisisi ng King Yun Sect ito sa Zhengyang Sect at Yin Ziping. Haha! May taong sasalo sa sisi. Ang pagpatay sa taong ito talagang masaya. Tayo ang lilipol kay Yin Ziping, aagawin ang Hengyu. Ang King Yun Sect dapat magpasalamat ng husto sa pakikipagtulungan sa atin. Kung gagawin natin ito, ang sitwasyon sa Southern Chu ay muling babalik sa isang balansing estado. Haha! Si Yin Ziping na iyon talagang isang tanga. Gusto ko talaga siyang makita. Ngayong gabi, pupunta siya sa King Yun Sect, di ba? Hindi siya pupunta. Mananatili siya sa Hengyu, yayakap sa dalawang magandang babae, iinom ng alak at maghihintay ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Mabuti na lang at hindi siya pumunta. Kung matuklasan niya tayong dinadala ang sarili niyang mga tao para lumaban tapos babawiin niya ang mga tao, hindi iyon maganda. Haha! Huwag kang mag-alala. Hindi niya matutuklasan. Tayo ang mga taong dinadala natin, kahit anong puwersa pa iyan, lahat sila ay magsusuot ng itim na balabal. Hahaha! Magsusuot ng itim na balabal. Shit! Sino ang makakaalam kung sino ang kalaban, sino ang kakampi? Simulan na. Mga Ginoo. Malapit nang magsimula ang laban? Mga 1 oras pa. Pupunta na ako sa battlefield. Mayroon ka bang anumang gantimpala para sa akin? Namula ang mukha ng bata. Naghalikan silang dalawa sa ilalim ng bilog na buwan. Inom na. Malapit nang sumalakay ang Zhengyang Sect at Hengyu Sect. Anong gana pa nating uminom ng alak? Ang laban na ito, 80% hindi na matutuloy. Ang mga tao natin ay nakikipag-ayos sa Hengyu Sect. Baka King Yun at Hengyu ang magtulungan para labanan ang Zhengyang Sect. Sumugod ang hukbo ng bata. Mabilis na inayos ang mga nasa labas. Susunod, isang pagsabog. Ngingiti ang bata. Oras na. Dapat na akong umalis. Hintayin mo akong bumalik ha. Ang ika-9 na branch hall ng King Yun Sect, King Yun Deve City. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumipad patungo roon.
Hallmaster, lumabas tayong lahat. Ang ika-9 na branch hall, iiwan lang natin sa mga direktang tauhan ni Yang Dingshan. Hindi ba't masyadong mapanganib iyon? Ang malaking tagumpay sa paglipol sa King Yunsek, paano natin hahayaang makuha ng mga tao ni Yang Dingshan? At saka, sa paglalakbay na ito, tiyak na makakakuha tayo ng maraming magagandang bagay. Paano natin hahayaang sila ang makinabang? Matalino ang Hallmaster. Salamat sa paalala ng Hallmaster. Nga pala, ang Zenyang Sek natin, 2 laban sa 1, tiyak na mangingibabaw tayo. Kung may mamamatay man, mga tao iyon ng King Yunsek. Hoy! Narinig kong napakaganda raw ng mga dalaga ng King Yunsek. Sa pagkakataong ito, magkakaroon na tayo ng pagkakataon. Ha ha ha! Itznad, may mga dalaga pa? Wala kayong pagkakataon para tamasahin sila. Sa ika-9 na branch hall ng King Yunsek, King Yundae City. Hallmaster, dumating na ang mga tao mula sa 9 na branch hall ng Zenyang Sek. Isat, tayo rin, maghanda na tayo. Simulan na. Holy Maiden, pinaghintay kita ng matagal. Wala iyon. Ano ang sitwasyon ng King Yunsek? Shit! Masyado ko pa ring minamaliit ang Zenyang Sek. Lahat ay normal lang. Pero may 30% pala na Yinming Death Generals. Ganoon karaming Yinming Death Generals, kapag nagsimula na ang labanan, malaki ang magiging pinsala sa atin. Nakatitig ka na ba ng sapat? Ubo-ubo, pasensya na, pasensya na. Kanina, iniisip ko kung paano atake. Walang dapat pag-isipan. Ikaw ang atake sa South Gate, ako ang atake sa North Gate. Sa madaling araw, sabay tayong atake. Litsad, sige na. Naiintindihan ko. At saka, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang mga makukuhang samsam, hindi ko kunin ng Zenyang Sek ko. Ang kailangan ko lang ay ang mga bangkay ng mga namatay. Okay. Sa pagkakataong ito, yayaman na ako. Kayo, gumawa kayo ng Yinming Grand Army nyo. Hihi. Sa tingin ko, kayo pa rin sa Zenyang Sek ang may malawak na pananaw. Ganoon kalaking Yinming Grand Army. Mukhang pagkatapos mawasak ang King Yunsek, ang susunod ay ang Hengyu Sek na natin. Baka pwede kang sumunod sa mabuting amo. Mabuting amo? Sinasabi mong si Chen Kun ay mabuting amo. Sa madaling salita, mas malakas kaysa kay Yin Zaiping. Kahit papaano, hindi niya pinilit hanggang mamatay ang Hengyu, o kahit na ang mga henyo ng henerasyon ng Great Chu. Henyong Great Chu. Sinasabi mo ang demonyong si Ichen na iyon? Hindi ba't naging demonyo na siya? Hindi siya demonyo. Haha. Bakit hindi? Alam ng buong Great Chu na siya ay demonyo. Haha. Nakikita mo pala ang mga plano ng Zenyang Sek ko. Akala ko pa naman naiintindihan mo. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang ugali ko, tama? Haha. Holy Maiden, huwag ka nang magalit. Kung si Ichen ba ay demonyo o hindi, sa totoo lang, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay may mga taong gustong mamatay siya. Hindi siya sapat na malakas, tapos may dala pa siyang kakaibang kayamanan. Parang batang may dalang ginto na gumagala sa kalsada. Hinarangan pa niya ang daan ng maraming tao. Kahit hindi siya demonyo, kailangan siyang maging demonyo. Kung alam mo na ang mga bagay na ito, alam mo ring hindi mabuting amo si Yin Zaiping. Kung ganoon, bakit hindi ka lumipat sa Zenyang Sek, tama? Huwag mong kalimutan, ang henyo ng Great Chu na sinasabi mo, noong una, hinabol siya mula sa Zenyang Sek nyo. Iyon iba iyon. Walang pinagkaiba. Mabuting amo o hindi, sabihin mo iyan sa batang iyon, pwede pa. Ang mga taong tulad ko, praktikal na benepisyo lang ang tinitingnan. Kung sapat kayong malakas, magiging masunurin din ako. Oras na. Simulan na. Ang pader ng ika-9 na branch hall ng King Yunsek. Ang Sek Master, masyado talagang nag-aalala. Hindi ba't nagpadala na ng tao para makipag-ayos sa Hengyu Sek? Sa oras na iyon, babaliktad sila sa labanan, sandwiching ang Zenyang Sek. Ano pa ang kailangang patrolin? Hindi ko alam. Tigilan mo na iyang bibig mo. Si Yin Zaiping, kung hindi siya babaliktad, iyon ang nakakagulat. Si Yin Zaiping na ito talagang hindi nagbabago. Ang ganitong klaseng tao, talagang hindi ko alam kung paano siya naging Sek Master ng Hengyu Sek.
Mas malayo pa siya kaysa kayang Dingshan. Ang Henyusek ngayon, isang grupo na lang ng mga tanga. Tapos gusto pa nilang magpakitang gilas? Anong pakialam natin sa kanya? Pagkatapos nitong round, babalik na tayo para mag-practice. Mag-practice? Haha! Babalik ka para maglaro ng babae, di ba? Mag-practice ang unggoy. Hindi ka ba nahihiyang sabihin iyan sa akin? Para agawin ang isang babae, pinatay mo ang buong Son family. Kung ikukumpara sa iyo, ano naman ako? Biglang may isang palaso na tumama sa noo ng matanda. Ang isa pa ay patuloy na inaatake. May kaaway. May kaaway. Sino ang gustong mamatay? Patayin siya para sa akin. Walang hiya. Bakit biglang ang daming lumabas na experts? Nag-uulat sa Hallmaster. Ang Henyusek at Zhengyang-sek ay maagang umatak. Si Yin Ziping, kanina pa sinabing babaliktad sa labanan tapos ngayon bumaliktad na naman. Tunay ngang asong walang hiya. Kung ganoon, ano pa ang tinitingin-tingin natin dyan? Humingi ng tulong. Ang iba, patayin silang lahat para sa akin. Ang eksena ngayon talagang napakagulo. Ha ha ha! Ang ganda ng pagkamatay. Sugod. Patayin silang lahat. Ha ha! Tamang-tama ang dating. Ihahatid ko kayo sa impyerno. Isang bata ang sumugod. Tunay ngang isang maliit na isda. Nagmamadali ka bang mamatay? Isang pagsabog na naman ang naganap. Isang tao pa ang humiwa ng espada. Ang swerki ay nagkalat. Ang mga disipulong iyon. Haha! Gusto niyong sirain ang Void Grand Array ng King Yunsek. Hahayaan kitang manggulo, pero hindi ko hahayaang sirain mo ang tulong ng malaking hukbo ng King Yun. Kung hindi, ang mga taong dinala ko, hindi sila mamamatay. Sa main hall ng main headquarters ng King Yunsek. Tunay ngang walang hiya. Kanina lang, pumayag siyang makipag-alyansa sa akin, pagplanuhan ang Zhengyang-sek. Pagkatapos, inatake niya ang siyam na branch hall ko. Yin Ziping, hindi ka makakataka sa akin. Lumabas ka para sa akin. Suan Lingzaiti, matagal na kitang hinihintay. Wala akong ganang makipag-usap sa iyo. Kahit ikaw pa ang Suan Lingzaiti, isang Kongming Realm First Layer, mas malayo ka pa sa akin. Kung idagdag pa ako, ha? Chiang Xing. Hinahanap ko ang mga basurang walang hiya ng Hengyu. Haha! Ikaw mismo ang tanga, sinisisi mo pa ako. Hindi na kailangang magsayang ng laway sa kanya. Pipigilan ko siya, sirain mo ang Void Teleportation Array. Ikaw lang. Isang malaking pagsabog ang naganap. Manatili ka rito para sa akin. Eitze, nangahas ka talagang lumaban? Gusto mong labanan kaming dalawa? Ayos lang iyan. Susubukan ko. Subukan ang ina mo. Ang kalaban mo ay ako. Tunay ngang naghahanap ng kamatayan. Leslie. Kayo, dahan-dahan kayong lumaban. Mamatay na kayo para sa akin. Siyam na Kongming Realm Peak. Kung lalapit ka sa Void Grand Array, lahat kayo ay mamamatay. Ano? Nasaan na sila? Mga Ginoo, lahat tayo ay naghahanap buhay lang. Bakit kailangan pang magpakahirap ng ganito? Basta-basta na lang tayong lumaban. Dadaan lang ako sa pintuan, hindi ako papasok sa loob. Ano sa tingin nyo? Walang hiya. Mamatay ka na. Asong magnanakaw. Nangahas ka pang mang-asar. Ano, bakit ako naging walang hiya? Shit! Ina mo. Hindi ba't sinabi kong hindi ako papasok? May sakit ba kayo? Tingnan mo ang aking super wave na umiikot na tuktok ng bayad. Tanga! Shit ka! Mamatay ka na. Hindi pa ba tapos? Pugo ka na lang. Lumipad palabas ang matanda ng King Yunsek at si Jay Ningshuang sa magkabilang panig. Paglingon sa kabilang banda, nakita niyang naglalaban sila ng matindi. Nangahas ka pang mag-distract habang kalaban mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Hallmaster, huwag kang matakot. Pipigilan namin siya para makasira ka ng Void Teleportation Array. Hindi niyo siya kalaban. Mananatili ako rito. Tulungan niyo si Chiang Xing. Itutok lahat ng lakas para sirain ang Void Teleportation Array. Susunod sa utos. Huwag kang umasang magtatagumpay. Ang kalaban mo ay ako.
Mamatay ka na. Nangahas kang sirain ang malaking plano ko. Bakit ang laki ng ingay? Narinig kong nagsanib puwersa ang Xingyang Sek at Hengyu Sek para salakayin ang Qingyun Sek. Ang utak ni Yin Zhaiping nasiraan na ba ng bait? Kung matalo ang Qingyun Sek, ilang araw kayang makatiis ang Hengyu niya? Sino ang nakakaalam? Baka nasiraan na nga talaga siya ng bait. Malamang hindi siya kumain kaya tinawag siyang i-shrimp head. Kung anong laman ng shrimp head, alam niyo na iyon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shit! Magpapahinga muna tayo sandali, pwede ba? Ibigay mo na ang buhay mo para sa akin. Shit ka! Bigyan mo pa ako ng isa. Savage body refining. Shadowless kick. Ngayon, pwede na tayong magpahinga. Malinaw na kaya mo kaming patayin. Bakit hindi mo ginawa? Patayin kayo. Hindi ba darating ang mga reinforcement niyo? Masyadong mahirap ang Xingyang Sek at Hengyu. Magaling! Ang Qingyun Sek niyo tapos na. Haha! Ang babaeng iyon, akin na. Kiahe! Gusto mong patayin sila? Parating na. Nagpakawala ng isang espada si Ichen. Istorbohin si Lolo sa pakikipag-usap. Ang sama niyo talaga. Halika! Halika! Laban pa tayo. Huwag niyong hayaang makita ng mga aso ng Xingyang Sek at Hengyu Sek na naglolokohan tayo. Wala na bang magawa? Simulan na. Sige na. Mas mabuti pang ako na lang. Ang gandang babae, sayang naman kung papatayin. Mas mabuti pang iuwi ko na lang para maging asawa. Walang hiya. Lumabas ka. Bugbugin mo ako. Halika't bugbugin mo ako. Ha. Hawak ni Ichen ang Tyrant Dragon Saber. Ha. Ang paglalaro ng manyakis, epektibo pa rin. Lahat sila nagsanib puwersa para atakihin si Ichen. Mabilis na umiwas si Ichen. Bilis! Bilis! Huwag kang umasang maging mayabang. Dumating na ang mga reinforcement. Shit! Bakit ang bilis nilang dumating? Mga panira lang. Diesel, ang kagalang-galang na hallmaster ng isang hall, ni hindi kayang asikasuhin ang ilang elder. Ang hingin nyo parang tae lang. Haha! Kung magaling ka, ikaw ang lumaban. Shit! Ang babaeng ito mukhang napakasarap. Ngayon, magkakaroon na ako ng pagkakataon. Hahaha! Alam mo ba kung sino ang nauna? Ang babaeng ito, ako ang unang nakakita. Kayo, mga manyakis talaga. Mamatay na kayong lahat para sa akin. Hahaha! Ang galing! Gusto ni Lolo. Munting binibini, gustong-gusto kita. Kikiki! Akitin mo siya sa isang liblib na lugar. Nagkasala na ako. Shit! Ano iyon? Inatak ni Ichen ang dalaga, Umi. Kot ng 360 degrees. Hahaha! Munting binibini, huwag kang tumakbo. Parating na si Lolo. Isang pagsabog ang naganap. Lintik. Ang babaeng ito, masyadong malupit. Ang sakit. Ang dalaga ngayon ay kontrolado na ng matanda. Haha. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Sinubukan ng dalaga ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Halika rito agad. Matagal na akong hindi nakakatikim ng babae. Hahaha. Biglang natakot ang matanda. Tinamaan siya, nahulog ang kanyang sandata sa lupa. Ang ghost mask may salitang kipaghihiganti sa noo. Ikaw ang god of slaughter na si Kinyu. Sirik! Hinaan mo ang boses mo. Hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang dalaga ay may inosenteng mukha. Siya si Kinyu. Kung ganoon, sino ka? Ako mismo si Kinyu. Ito ang aking Dao body. Iitsan, kung ganoon, sa 3 sek, kanino kakakampi? Sa mundo, 3 sek lang ba ang mayroon kayo? Ako lang, 1 sek, hindi ba pwede? Void. Void teleportation array. Ano bumalik ka? Hindi ba't labanan lang iyon? Ano pa ang ibang silbi? Ang ibig mong sabihin, para hindi na umatake ang mga taong ito. Siyempre.
Humanap ng isang taong magsasabi sa kanila na sira na ang teleportation array. Tunay ngang isang magandang plano para alisin ang panggatong sa ilalim ng kaldero. Hoy! Umalis na kayong lahat para sa akin. Paalam na, mga lolo. Ha ha ha! Munting binibini, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Manyakis! Tiyak na sasampalin kita sa bibig. Junior sister, tutulungan kita. Ha ha! Ikaw lang. Pupunta ako para sirain muna ang void teleportation array. Siya, huwag mong galawin. CJ. Mamatay ka na. Ang teleportation array ay iyo. Ang babaeng ito ay akin. Kayo, mga walang hiya talaga. Ikaw ang humarap. Ang tungkol sa babae, madaling pag-usapan. Kailangan ko pa bang turuan ka? Bumalik ka rito para sa akin. Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Haha! Sira na ang teleportation array. Maghintay kayo ng walang hanggang kapahamakan. Patayin silang lahat para sa akin. Tapos na. Hihihi. Shit! Anong ekspresyon iyan? Siyempre, galit. Patayin siya. Kung mamamatay man kami, isasama namin siya sa impyerno. King yun, walang kamatayan. Patayin! 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 Nandito ka, bantayan mo sandali. Aalis muna ako. Ha ha ha! Shit ka! Chang Xing, ang walang hiya. Ha ha! Ang walang hiyang ito, umaarte na parang si Zhen Cheng. Tanga ka, mamatay ka na. Umiiyak ka pa. Sira na ang void teleportation array. Lipulin ang King Yun Sek. Lipulin ang King Yun Sek. Ngayon, gagawin kung wala kayong daan palabas. Patayin! Patayin! Ignat, tama. Pagsisinungaling na walang profesionalismo. Lipulin ang King Yun Sek. Patayin! 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 Ganoon na, hindi pa rin alam kung susuko. Shit! Ang taong ito, tunay ngang hari ng impyerno. Kung ganoon, isda ang mamamatay, masisira ang lambat. Gumamit ng lakas ang matanda. Kayo rin, mamamatay kayong kasama ko. Biglang lumitaw ang isang sinag ng gintong liwanag. Old Ancestor. Master. Ito. King Yun Old Ancestor. Ang Void Grand Array hindi naman pala nasira. Shit! Bakit lumitaw ang isang napakalakas na tao? Master. Dumating na. Patayin silang lahat para sa akin. Walang ititira kahit isa. Lipulin silang lahat. Patayin! 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 Pinagpala ng langit ang King Yun Sek. Diyos ko! Ano ba ito? Lumabas kayo sa King Yun Sek para sa akin. Pinagpala ng langit ang King Yun. Pinagpala ng langit ang King Yun. Ako na. Ha ha ha! Hindi ba't sinabi mong sira na ang Void Grand Array? Ano ito? Ang mga tao niyo sa Xinjiang Sect ang nagsabi. Ako, nasa labas. Siya, nasa loob. Kaya nasira. Noong mga oras na iyon, ang buong kwarto ay sumabog. Tuwang-tuwa pa siya sa akin. Shit! May espiya kayo sa Xinjiang Sect. Ako, nasa harap, nakikipaglaban hanggang kamatayan. Kayo naman sa Xinjiang Sect, gumagawa ng gulo. Tunay ngang naninira. Ano ang kinaninira? Babae ka, hindi pwedeng ganyan. Kahit espiya, hindi mo pa rin alam? Ikaw pa ba ang Hallmaster? Zhao King, ina mo. Ha ha ha. Sa araw na ito, sa susunod na taon, iyon na ang anibersaryo ng inyong pagkamatay. Walang hiya. Ano iyon? Kahit hindi kita matalo, sapat pa rin ang lakas ko para patayin ka. Xingxiang, bata. Tianzong Old Ancestor. Ibigay mo na ang buhay mo para sa akin. Tumalon si Ichen, umiwas. Mananalo ang King Yun. Pagkasabi noon ng binata, tinamaan siya. Isang malaking pagsabog ang naganap. Nadapa ang bata. Hoy! Hindi masakit. Bakit hindi masakit? Haha! Kaya pala. Nakadagan ako sa 2 baboy na ito. Hihi! King Yun Laugaw, hinahabol mo ako, tama? Saan ka pupunta, ha?
Old ancestor. Bakit mo ginagawa ito? Lulu. Matanda, bulag ka ba? Sarili mong tao, pinapatay mo pa. Gusto ko iyang pagiging matanda mo na, nalilito ka na, hindi mo na nakikilala ang sarili mong kamag-ana. Ha ha ha. Shit. Mamamatay ako sa galit. Tiyak na papatayin kita. Pigilan niyo siya para sa akin. Lumabas ka. Lumabas ka para kay Lolo. Lumabas ang ina mo. Tingnan natin kung tatakbo ka pa. Nagpakawala ng isang palad ang matanda. Matandang walang hiya. Ina mo. Tiyak-tiyak. Anong klaseng labanan ito? Dalawang hall laban sa isang hall, ni hindi nila alam kung sisirain muna ang teleportation array. Ngayon, dumating na rin si King Yun Old Ancestor. Ano pa ang lalabanan natin? Ang ganitong kalaking digmaan, sapat na para sa 3 sek. Ang utak ng mga taga-Hengyu, taiba ang laman? Ang balance ng Southern Chu na matagal nang naroon, nasira na. Hihi. Tunay ngang tanga. Sampain. Kalahating araw na kaming lumalaban ni hindi nasira ang Void Teleportation Array. May kapansanan ba kayo sa pag-iisip? Noong mga oras na iyon, lahat sila nag-ulat na sira na ang Teleportation Array. Pero hindi ko alam kung bakit naging ganito. Ang Teleportation Array ng mga hall, kami ang nagpadala ng mga tao para sirain. Sino ang mga taong iyon? Tawagin niyo sila rito agad para sa akin. Gusto kong tanungin sila kung paano nasira ang teleportation array. Lahat sila ay namatay sa labanan. Lahat sila namatay na? Ese. May mali. Baka naman ang Hengyu sect ang gumawa ng kalokohan. Impossible ayon. Hindi ganoon katalino si In Ziping. Shit. Kung ganoon, sino ba talaga? Hihi. Huwag mo na silang pakialaman. Palakasin mo ang mga sundalo para sa akin. Ipag-utos ko sa Siyam na malalaking hallmaster na kahit mamatay sila, kailangan nilang lumaban. Parating na ang mga reinforcement. Palalakasin natin ang mga sundalo o tatawagan natin ang buong Hengyu. Anong kalokohan ang iniisip mo? Siyempre, pareho. Sabihin mo kay Yin Ziping, ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa pagkilos na ito. Kung walang reinforcement, lahat ay matatapos na. Ang lakas ng 18 hall, tapos ganito pa rin ang labanan. Mga basura. Lahat kayo ay mga basura. Tulong. Tulong para sa akin. Kung hindi malilipol ang King Yun sect, hindi pwedeng umatras. Sectmaster, kung hihingi tayo ng tulong, hindi ba dapat ipaalam muna natin sa mga old ancestor? Kahit papaano, ano? Kahit papaano, pansamantalang sectmaster lang ako, tama? Ang inyong nasasakupan, hindi iyon ang ibig sabihin. Ang utos ko ay utos ng old ancestor. Naiintindihan niyo na ba? Naiintindihan na. Naiintindihan na. Kung ganoon, humingi kayo ng tulong para sa akin. Patayin silang lahat para sa akin. Lipulin silang lahat. Sa likod, anong pamilya pa ang natitira? Little Bay, tapos na. Nakumpleto na ang misyon. Aray. Sa wakas, tapos na. Mamamatay na ako sa pagod. Phew. Sa edad kong ito, talagang limitado na ang lakas ko. Gusto ko pa sanang pumunta sa Siyam na malalaking branch hall para maglaro ng marumi. Pagkatapos nitong trabaho, pagod na ako, ayaw ko nang gumalaw. Hindi ka naaabot. Nagsimula na ang malaking digmaan ng 3 sect. Lahat kami ay lihim na tumakas palabas. Ha ha ha. Shit! Ganoon kabilis? Bakit kayo umalis ng maaga? Ang panonood sa kanilang magkagatan na parang aso, hindi ba mas masaya iyon? Hay! Kalahating gabi akong nagpupumiglas, hindi na kaya ng matandang katawan na ito. Kung hindi, gusto ko rin sanang manatili para manood ng kaunting gulo. Ang paraang ito ng Holy Lord, talagang napakawalang hiya. Pero gustong-gusto ko. Ha ha ha! Ang labanan ngayong gabi, ang 3 sect, tiyak na pare-parehong talo. Ano ba iyan? Nasaan ang Holy Lord? Ang batang iyon, hindi kaya may problema? Narinig kong pumunta si King Yun Old Ancestor sa ika-9 na branch hall. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang mapahamak, siya, hindi mapapahamak.
Ang dami niyang quasi-heaven realm Yinming Death General sa kamay, marami pa siyang alas. Ang pagpatay sa kanya, hindi ganoon kadali. Tama rin, tama rin. Ang batang ito, isa talagang demonyo. Demonyo sa mga demonyo. Magnanakaw. Kung hindi kita dudurugin ng pira-piraso, hinding-hindi ako titigil, lolo. Hoy! Tingnan mo ako. Matandang asong magnanakaw. Shit ka! Ang daming tao sa hengyu, hindi ka ba pwedeng lumaban sa iba? Bakit ako ang lagi mong hinahabol? Master, huwag ka munang umatake. May sasabihin ang inyong disipulo. Ganito kasi iyon. Ese. Ang tagal bago dumating. Ina mo. Ang mga babae hindi talaga mapagkakatiwalaan. Tanga talaga ako. Ikaw ba talaga ang God of Slaughter na si Kinyu? Hindi ako. Dao body ko lang siya. Shit! Kalahating araw akong humahabol, dao body pala ang hinahabol ko. Ese. Zaoyue, gaano karaming tao ang kailangang patayin? Bakit lumambot ang puso mo? Hihi. Sa totoo lang, ang mga taong ito, hindi lahat sila kaaway. Marami sa kanila ang maaaring mahikayat para maging kakampi natin. Iyon ay dahil kulang ka pa sa karanasan sa digmaan, bata. Kung gusto mong pag-isahin ang Great Shu, hinding-hindi ka pwedeng lumambot ang puso. Ang isang general na may talento sa pamumuno ay dapat may malamig na ulo. Naiintindihan ko ang prinsipyong ito. Ngunit kapag talagang nararanasan ko na, medyo mahirap pa rin sa puso. Tunay ngang kulang pa ako sa karanasan. Sa simula, normal lang na mahirapan. Ang daan ng batang tulad mo ay mahaba pa. Ang iba, wag na nating pag-usapan. Ang siyam na emperor ng Great Shu na kilala mo, napakaastig, tama? Iyon, dugo at pawis ang ipinuhunan nila. Ang digmaan, kahit malupit, iyon ang pinagmumulan ng kasikatan. Ano tunay ngang ang aking Dragon Lord, napakatalino. Bawat salita, tumatago sa utak ko. Haha! Sinasabi mo ba ang sarili mo? Ang ganitong klaseng pambobola, gustong-gusto ni Lolo. Sige na! Kung sapat na ang ininom, umalis na kayo. Iligtas niyo si Xuanling Zaiti. Iligtas siya. Ako. Wala ba akong gagawin? Ang magiging sectmaster ng aking Zhengyang sect, ililigtas ko siya. Tanga ba ako o tanga ka, Dragon Lord? Haha! Magsalita ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagmatigas. Phew! Gusto ko lang siyang iligtas ng kaunti. Ako ayaw ko lang siyang mamatay sa kamay ng mga taong iyon. Kung may papatay man, dapat ako iyon. Ang mga taong iyon, hindi sila karapat-dapat. Haha! Sige na! Ang dami mong dahilan. Dragon Lord, ang galing mo ring magpanggap, ha? Kahit papaano, mabuting kapatid ka pa rin. Shit! Nangahas ka pang mang-asar sa akin. Ang galing mo talaga. Wala naman akong intensyong saktan ka. Pero siya, talagang hindi pwedeng mamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Dragon Lord, nagustuhan mo ba siya? Sumpa. Sinasabi ko lang. Sa hinaharap, ang Myriad Heavens and 10,000 Realms ay mangangailangan sa kanya na mabuhay. Pwede mo siyang isil, pwede mong burahin ang kanyang alaala, pwede mo pang sirain ang kanyang cultivation. Pero hindi mo siya pwedeng patayin. Hihi. Dragon Lord, ang galing mong magbiro. Ano pang Myriad Heavens and 10,000 Realms? Hindi ka dapat Dragon Lord ang tawag sa iyo, dapat TNF Dragon Nonsense. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Bata, hindi mo malalaman kung gaano karaming sikreto ang itinatago ng Great Shu na ito, ng Myriad Heavens and 10,000 Realms. Sa oras na iyon, malalaman mo ang kahalagahan niya. Sa oras na iyon, kahit anong alitan pa ang mayroon kayo, sa harap ng Myriad Heavens and 10,000 Realms, wala lang iyon. Myriad Heavens and 10,000 Realms ba? Nga pala, may Myriad Heavens and 10,000 Realms pa pala? Iyon nga, nasaan pa ba? Lolo! Sige na! Sige na! Pagod na ako. Ang taong ito, ililigtas ko. Bumaba ka na para sa akin. Tumilapon si Jining Shuang. Haha! Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Hihi! Isa laban sa tatlo.
Sa ganitong sitwasyon, mukhang makakatagal pa siya ng sandali. May mahalaga akong gagawin muna, babalikan kita para iligtas. Limasin mo lahat ng magagandang gamit para sa akin. Mga sandata, kayamanan, spirit stones, spirit herbs, spirit pills. Basta't magandang bagay, kunin lahat. At saka, kung makakakita ka ng bangkay ng expert, kung maganda, kunin mo na rin. Aray, may hiya ka pa ba? Ubo-ubo kumikita lang ng kaunti. Ang daming naghihintay na pakainin ko. Duraan kita. Halatang halata namang isa kang super magnanakaw. Haha! Hindi ako naniniwalang kaya mong salagin kapag nagsanib puwersa kaming tatlo. Umikot ang espada ni Ning Xuang. Isang lottery wheel. Tinamaan ng matanda ang jackpot. Pagkatapos, pupunta na siya sa impyerno para kunin ang premyo, mga kaibigan. Habang lumalaban, lalong sumisigla. Talagang may dating ng isang general. Kahit marami sila, wala pa ring silbi. Iyon ay dahil hindi sapat ang dami nila. Pinalibutan si Jining Shuang ng isang grupo ng mga aso. Haha! Xuanling Zaiti. Ang magiging sectmaster ng siyam na yang sect. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Bilis, sumugod kayo at hulihin siya. Ginamit ni Jining Shuang ang one-fout blooms. Ang mga talulot ng bulaklak ay bumagsak, pumalibot sa kanila. Tatay! Nagkamali lang ako. Hihi! Munting tao, Hong. Halika rito. Halika't halikan mo ako. At tinamaan siya sa lig. Susunod, isang mahabang hiwa ng espada. Kinagat ni Jining Shuang ang kanyang kamay, kumuha ng dugo, ginamit ang Xuanling Bloodban Art. Habang lumalaban, umatras, pinapanatili ang lakas, naghihintay ng tulong. Hindi darating ang mga reinforcement mo. Sumuko ka na lang. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Pagkatapos, 171. Tingnan mo ako. Leira Locking Grand Array. Leira Locking Ban Art. Haha! Tingnan natin kung paano ka makakatakas. Isang pagkakamali, talo ang buong laro. Sumikat ang Tyrant Dragon Saber. Walang iba kundi ang bata. Siya nga iyon. Nabasag ang kadena. Leira Locking Grand Array. Halika rito para sa akin. Hinila pabalik ng Ning Shuang ang matanda. God. God of Slaughter Kinyu. Siya nga. Hulihin ang Holy Son namin. Kinyu. Hindi pa kita hinahanap, ikaw pa mismo ang lumapit para mamatay. Sabihin mo. Saan mo dinala ang Holy Son namin, ha? Sinasabi mo si Kahaw. Naging monghe na siya. Naging monghe. Nangahas kang lokohin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Manatili ka rito para sa akin. Haha! Manatili. Manatili para maging tatay mo. King yun, makapangyarihan. Lipulin ang Xuanling Zaiti. Lipulin ang Xuanling Zaiti. Hush! Bakit ang daming galit sa iyo? Mabilis ang kamay, mabilis ang paa. Sumunod ka sa akin. Sino mang humarang sa akin, mamamatay. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Bilis, sirain mo na iyan para sa akin. Kumusta ka na? Bigyan mo ako ng kaunting true essence. Agad na ipinasa ng bata ang true key kay Jining Shuang. Great Earth Essence ba ito? Hush! Maraming salamat. Haha! Kahit may pagkaubos, kailangang ubusin ka hanggang mamatay. Mag-ingat ka. Binuksan ni Ning Shuang ang Xuanling Si. Shit! Ang astig naman. Ako magpapakitang gilas din ako. Tinalo ni Ning Shuang ang mga aso ng King Yun Sect. Ginamit ni Ichen ang Haoyuk Singhi. Ako muna, ikaw ang susunod. Lesa, CJ. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Ano ito? Anong kalokohan ito? Zhao King. Anak ko. Haha. Mauuna na ako. Anak ko. Tatay at anak, may pagkakataon pa tayong magkita. Sampain. Hindi na pwedeng habulin. Walang laman ang gitna, kailangang bumalik agad para magdepensa. Phew! Ang pagpapalaya sa kanila ng ganito, talagang sayang. Paglingon sa kabilang banda, nagulat siya. Ito. EarthNet Gayay Net Ban Art.
Silang dalawa ngayon ay nasa loob na ng lambat. Siya nga ba iyon? God of Slaughter Kinyu. Matagal na kitang hinahanap, Lolo. Hinahanap mo ako para saan? Baka naman gusto mong ipakasal ang iyong mahal na disipulo sa akin. Ikaw anong kalokohan ang sinasabi mo? Haha! May utang na loob ka sa aking Kinyon. Ngayon, para iligtas ang babaeng ito, pinatay mo ang maraming disipulo ng aking Kinyon. Ang personal na alitan, mas mabuting linawin. Ano ang may utang na loob sa Kinyon? Anong ginawa mo? Sira na. Malapit nang mabuking. Bilis, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang ginawa mo? Makatakas muna tayo sa sakunang ito, saka natin pag-usapan. Hush! Sampalin mo muna ako. Natigilan si Ning Xuang. Gusto mo bang mabuhay? Bilis! Lakasan mo. Aray! Bakit mo ako sinampal? Haha! Nag-aaway na silang dalawa. Sabi ko na nga ba, ang babaeng iyon nakakapit sa akin. Wala akong pakialam sa kanya, okay? Ikaw nagsisinungaling ka. Tunay ngang walang hiya. Haha! Ang kagalang-galang na magiging sectmaster ng Zhengyang sect, nagsiselos pa sa bingit ng kamatayan. Ito na ang sandali. Isang sinag ng gintong liwanag ang sumira sa formation. Gusto mo pang tumakas? Suan daw, Wu Chang. Tanggapin mo na ang iyong kamatayan. Mabilis na ginamit ni Ning Xuang ang Nine Heavens Xuanling Seal. Isang pagsabog ang nagpatilapon sa kanilang dalawa palabas. Sampain. Ang tibay ng buhay ng batang ito. Nakatakas na naman siya. Huwag kang mag-alala. Tinamaan na sila ng Xuan Dao Wu Chang. Nakasil na ang kanilang dantian. Hindi sila makakatakbo ng malayo. Zhao King, hulihin mo siya. Ang iba, bantayan ang gitna, mag-ingat sa tulong ng Zhengyang sect at Hengyu. Kung mahuhuli ng buhay, hulihin ng buhay. At si Kinyu, dati pa siyang tumulong sa atin. Bakit niya iniligtas si Ning Xuang? Gusto kong malaman kung ano ang kanyang pakana. Opo, Master. Isang tumpok ng dugo ang isinuka. Lintik. Kinyun Old Ancestor, ano ba talagang skill ang ginamit niya? Bakit nakaban ang spiritual power at essence ko? Ubo-ubo ito ay Xuan Dao Wuchang Ban Art. Isang forbidden divine ability. Ang paggamit nito ay nangangailangan ng gaubos ng lifespan bilang kapalit. Hush! Kaya pala ganoon kaastig. Ngayon, pwede mo nang sabihin, di ba? Ano ba talaga ang ginawa mo para tulungan ang Kinyon? Sinalakay natin ang Kinyon. Ang bilis ng kanilang reaksyon. Hindi ba't ikaw? Shit! Saludo ako sa iyo. Nakalimutan mo pa rin ang tungkol dito. Hinampas ng bata ang Tyrant Dragon Saber sa lupa. Sabi ko nga, kahit papaano, ikaw ang magiging sectmaster ng Zhengyang sect. Wala ka bang utak? Ang sinasabi ni Kingyun Laogaw ay puro paninira. Hindi mo ba nakikita? Tinalo ko ang Holy Son ng Kingyun, pinahiya ko sila. Ito ang malaking utang na loob na sinasabi ng matandang asong iyon. Ang Zhengyang sect, ganoon kalaking sect, wala ba kayong intelligence network? Nang marinig iyon, natahimik si Ning Xuang. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung ganoon, bakit ka pa sumama sa akin? Kahit papaano, nakatakas na tayo sa panganib ngayon. Umalis ka na. Umalis ka na. Kahit kaunting tiwala, wala. Kung ganoon, maghiwalay na tayo ng landas. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Sige na. Huwag kang sumunod sa espiyang Kingyun na tulad ko. Nababaliw ka ba? Iyon ang daan patungong Kingyun sect. Babalik ka roon para magpakamatay? Hindi mo kailangang pakialaman ako. Pupunta ako sa banyo, hindi ba pwede? Oh. Kung ganoon, kailangan ko pa bang maghintay? Kung gusto mo, maghintay ka. Hush! Shit! Sa wakas, nakatakas na. Ako, tunay ngang isang henyo sa panloloko. Kinyu. Ning Xuang. Dalawang asong walang hiya. Lumabas kayo rito para kay Lolo. Bilis, lumabas kayo. Nakita ko na kayo. Asong walang hiya. Sa liwanag ng araw, gumagawa kayo ng ganyang kahalayan. Tunay ngang walang hiya. Ha ha ha.
Anak kong si Zhao King. Ang pagsasabi ng ganyan sa iyong ama, hindi tama iyon. Munting magnanakaw. Dudurugin kita ng pira-piraso. Haha! Patayin ako. Uminom ka muna ng kaunting marijuana. Masyado kang nag-ilusyon. Kung magaling ka, huwag kang tumakbo. Ngayon, gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Mahirap nang protektahan ang sarili, tapos naglakas loob pang iligtas ako. Ano ba talaga ang dahilan? Kinyo, munting magnanakaw. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Tikman mo ang isang espada ko. Shit! Ina mo! Ha ha ha! Takbo! Makakatakbo ka ba, ha? Takbo! Sumayaw ka ng 7 sayaw para sa akin. Ang tatay mo, pagod na rin. Kailangan niyang magpahinga sandali. Ha ha! Malapit nang mamatay, tapos nagpapatawa ka pa. Nababaliw ka na ba sa mga palo? Ha ha! Ikaw ang tanga. Ang pagpapatawa ko, hindi mo maiisip. Ipinatawag ni Ichen ang Dragon Soul Peel Ancestor Soul Slaying Sword. Nagulat ang matanda. Lumabas si Zixuan. Ginamit ang Fengshen Art. Isa ba itong puppet? Kung ganoon, anong magagawa nito sa akin? Haha! Hindi pwede ang puppet. Itong mga ito, pwede ba? Yin! Yin Ming Death General. Sa loob ng kagubatan, sunod-sunod ang mga pagsabog. Nahabol ko na. Paglingon, narinig niya ang ungol. Sampain. Hindi pwedeng gumamit ng spiritual ki. 2 mabangis na hayop ang umatake kay Jining Shuang. Sa sandaling ito, ang matanda ay nakahandusay na sa lupa, humihingal na parang aso. Ikaw sino ka ba talaga? Ako si Kinyu. Hindi impossible. Hindi ka pwedeng maging si Kinyu. Bakit hindi ako si Kinyu? Ako si Kinyu at ako rin si Ichen. Yay! Ichen. Ikaw si Ichen. Impossible. Hindi ito possible. Dahil sa inyo, kinailangan kong magsuot ng maskara hanggang sa Northern Chu. Hindi sinasadyang napag-isa ko ang Yanhuang, naging Holy Lord ng Yanhuang. Hindi ko rin ikakahiya sabihin sa iyo, ngayon, ang mga hallmaster ng Siyam na branch hall ng Hengyu sect ay lahat mga tao ko. Ang ksuyan na inilagay nyo sa 5 branch hall ay matagal ko nang sinira. O, nga pala. Ang labanan ngayong gabi, kalahati ay dahil sa akin. Si Ichen na tinuhog nyo sa Wanggu Cliff, nagbalik na para singilin kayo. Lumipat ang eksena kay Ning Shuang. Isang kuko ang bumaba. Inatake na siya ng mabangis na hayop. Hindi ko inaasahan na mamamatay ako sa ganitong sitwasyon. Biglang lumitaw ang bata, nagpakawala ng isang malakas na sipa. Mamatay ka na. Hindi nakalimutan ng binata na mang-asar pa. Ang tagal mo namang umihi. Ikaw buhay ka pa pala? Siyempre. Hindi ba't sinabi mong hintayin kita habang umiihi ka? Pwede bang maging seryoso ka ng kaunti? Lit said, sige na. Ngayong gabi, may karne tayong kakainin. Gusto mo bang inihaw na puwit ng oso o inihaw na ari ng lobo? Tunay ng manyakis. Umalis ka. Bakit mo ako iniligtas? Dahil maganda ka. Natahimik si Ning Shuang. Nagpatuloy si Ichen, sige na. Dahil mahalaga ka. Mahalaga ako. Nga. Xuanling Zaiti. Ang Holy Maiden ng Zhengyang sect. Ang hallmaster ng ika-9 na branch hall ng Siyam na Yang sect. Ang magiging sectmaster. Kahit anong pagkakakilanlan ang kunin kung ibebenta, napakamahal na yon. Wow! Ang sarap ng amoy na ito. Gusto mo bang kumain ng isang piraso? Hindi ako kakain. Ang sarap ng karne tapos hindi ka kakain. Hindi kaya gusto mo talagang kumain ng ari ng lobo? Tumahimik ka nga. Gamitin mo ako. Bakit ka laging nagsasalita ng kung ano-ano, ha? Kakaibang tao, walang kwenta. Grebe. Sa usaping kama, napakaseryoso ko talaga. Ha ha ha. Napailing si Jining Shuang, napabuntong hininga. Kung ganoon, alam mo ba kung paano alisin ang restriction ng Xuanda o Uchang na ito? Parang hindi ko na magamit ang kahit kaunting spiritual ki. Sa lakas nating dalawa, kailangan ng hindi bababa sa 7 araw para masira ang restriction. Ito nakadepende sa lakas.
Mas mababa ang lakas natin kaysa kay King Yun Old Ancestor, kaya kailangan lang nating maghintay. Pwede lang maghintay? Shit! Kung ganoon, napakaastig din ng skill na ito. Kung matututunan ko ito, hindi ba't invincible na ako sa mundo? Hindi ganoon kalakas. Ang skill na ito, halos walang epekto sa mga taong mas mataas ang lakas kaysa sa iyo. Ang mga mas mababa ang lakas kaysa sa iyo, maliit lang din ang tsansang tamaan. Pero malaki lang talaga ang tsansa. Ayon sa sinasabi mo, napakaastig pa rin, di ba? Tiathitiake. Ito ay isang divine artifact na nakakabit sa pera. Kailangan kong tingnan kung paano ito matututunan. Nakakabit sa pera. Ikaw, kahit papaano, ay isang kilalang tao sa Jianghu. Dapat mag-isip ka ng malinis. Napakaraming gamit ang inilabas. Malinis ang ano? Ang kalinisan ba makakain? Ikaw, ang kagalang-galang na Holy Maiden, syempre hindi mo naiintindihan ang hirap naming mga gumagala sa Jianghu. Para sa amin, kung may bigas sa bahay, hindi kami magugutom. Kung ganyan ang sinasabi ko, naiintindihan mo ba, ha? Ikaw nakapag-equip ka na ng isang buong hukbo ng mga cultivator. Saan ka nakakuha ng napakaraming resources, ha? Kayo, nag-aaway. Ako, syempre, kailangang mangolekta ng mga gamit. Hindi ko pa nga naaayos eh. Ang gulo-gulo na. Talagang hindi ka nahihiya. Hindi nahihiya. Gusto mo bang makita ang mas hindi nakakahiya pa? Ano na naman ang gusto mong gawin, ha? Hihi. Iniligtas kita. Hindi ba dapat pasalamatan mo ako? Walang hiya. Nangahas kang gumawa ng kalokohan, ako. Ang gasuklay na buwan akala ko kung ano na. Paglingon, si Ning Shuang, tinatakpan ng dalawang kamay ang kanyang dibdib. Huhu! Mukhang hindi rin mayaman ang siyam na yang sek. Ito lang ang mayroon ka? Sige na, wala na. Mas mabuti na ang mayroon kaysa wala. Ikaw umalis ka. Talagang nagsisisi akong nakilala kita. Ano iniligtas kita? Tapos gusto mo pa akong saktan? Gusto mong gantihan ng masama ang kabutihan? Haha! Ano nagsisimula na ring maglambingan, ha? Mukhang ngayong gabi may pag-asang gumawa ng baby. Umalis ka. Gumawa ng baby ang ina mo. Hoy! Seryoso ako. Ang anak ng Primeval Saint Body at Suan Lingzaiti, kukunin ang mga kalamangan ng dalawang bloodlines. Pagkapanganak pa lang, angkop na sa Great Dao. Iyon ay isang kakaibang bloodline. Sa Primeval Era, may isang taong may ganitong bloodline ang nagpatunay ng Dao at naging emperor. Napakaastig talaga, ano? Dragon Lord, nagbibiro ka ba? Seryoso ako. Bakit naman kita lolokohin? Ang taong iyon ang kinikilalang pinakamalakas na Great Emperor sa kasaysayan. Tinatawag siyang Xuanyuan Great Emperor. Tiathitiake. Mukhang napakaastig nga. Nagpatuloy si Dragon Lord, ang bloodline nyo, sa hinaharap, tiyak na magiging pinakamalakas sa lahat ng panahon. Kahit hindi maging Emperor Dao expert, tiyak na magiging isa sa mga pinuno ng Myriad Heavens and 10,000 Realms. Bilis, samantalahin nyo na ang pagkakataong ito na bihira lang mangyari. Walang kwenta. Payat na parang isda. Wala akong interes sa kanya. Ayoko. Sino ang sinasabi mong isda? Listen, iyon. Sinasabi kong masyadong mamantika ang inihaw na karne. Tunay ngang walang hiya. Sa main hall ng Hengyu Sect, nag-utos si In Zaiping, laban. Patayin silang lahat para sa akin. Kayo, bilisan niyong iparating ang utos ko. Kung hindi niyo masisira ang main headquarters ng King Yun, hindi na kayo kailangang bumalik pa. Opo. Opo. Ang ating Sectmaster, talo na hanggang sa magalit na. Kung ang teleportation array ng isa o dalawang branch hall ay hindi nasira, makatwiran pa. Siyam na void teleportation arrays ng siyam na malalaking branch hall, lahat hindi nasira. Ito, siguradong hindi nagkataon lang. Ganoon din ang pakiramdam ko. Parang may isang kamay sa dilim na kumokontrol sa malaking digmaang ito. Ang pangunahing layunin ay para pare-parehong talo ang tatlong set. Nga, iyon nga ang ibig sabihin. Imbestigahan nyo para sa akin. Imbestigahan nyo bawat detalye. Bawat detalye, hindi pwedeng palampasin. Gusto kong malaman ng malinaw ang dahilan ng malaking pagkatalo na ito.
Sa main headquarters ng Kingyun Sect. Kingyun Sect, kung matalino kayo, sumuko na kayo agad. Baka patawarin ko pa kayo ng 100 palabas. Hinampas ni Gong Sunzi ang mesa. Lintik. Talagang nakakagalit. Mula nang itatag ang Kingyun Sect ko, hindi pa kami nakaranas ng ganito kalaking pinsala. Hihi. Kahit anong sabihin, ang 9 na malalaking branch hall, kung may buhay pa, mapoprotektahan pa rin. Kung ikukumpara, mas malaki ang pinsala sa Xinjiang at Hengyu. Si Yin Zaiping, maaga o huli, papatayin ko rin siya. Sinabi ni Kingyun Old Ancestor, sigurado ako, ang mga kilos na ito ni Yin Zaiping, hindi alam ng mga matatandang tungsuan na iyon. Kung hindi sila makikipagsanib puwersa sa Xinjiang Sect para labanan tayo, Kingyun. Kaya, kung gusto nating malutas ang mahirap na sitwasyon ngayon, ang ay nasa Hengyu pa rin. Kung ganoon, ipaalam sa espiya sa Hengyu, iulat ang nangyari ngayong gabi sa mga tungsuan. Kung malalaman ng mga tungsuan, tiyak na pipilitin nilang umatras si Yin Zaiping. Kung atras ang Hengyu, ang Xinjiang Sect lang, napakahirap sirain ang mountain protecting barrier ng Kingyun. Ang krisis ng Kingyun ay malulutas na mismo. Ang malaking kaguluhan ng 27 hall. Halos 100 taon na akong nag-cultivate, hindi pa ako nakakita ng digmaan ng mga cultivator na ganito kalaki ang formasyon. Tiyak. Ang kaguluhang ito, ang mga Kongming Realm experts lang na namatay sa labanan ay hindi bababa sa 100,000. Huwag nang sabihin pa ang mga Lingsu Realm at Truyang Realm cultivators. Tunay ngang nakakatakot. 3 malalaking talo. Kailan mo ako palalayain, ha? Nagmamadali ka ba? Ngayon, hindi mo magamit ang iyong spiritual power. Kung palalayain kita ng ganito, sa kalagitnaan, kung may umagaw sa iyo, paano na? Inagaw mo na nga lahat, ano pa? Ano iyon? Naniningil lang ako ng protection fee. Pinoprotektahan kita, naiintindihan mo ba, ha? Tunay ngang makapal ang mukha mo. Kinyu. Nag-arkila ka na naman ng bahay. Naghanap ka na naman ng puppet para bantayan ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bilis, palayain mo na ako. Anong isinisigaw-sigaw mo dyan? Parang babaeng maingay. Kung kailan kita palalayain, syempre palalayain kita. Tunay ngang isang walang hiya. Ngayon, tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Natawa si Ichen. Haha. Maayos na paglalakbay, ha? Pagkahakbang pa lang, natukoy ng mga mata ni Zixuan si Jining Shuang. Nang makita iyon, natakot siya. Sa sandaling ito, ibinaba ni Zixuan ang kanyang espada. Nang makita iyon ni Ning Shuang, napabuntong hininga siya ng maluwag. Ningiti na naman ang bata mula sa malayo. Haha! Ngiti ang unggoy. Sino ang nagsabing umalis ka ng nagmamadali? Ano naging itim ang mundo ko? Nakakatakot talaga. Anong amoy ito? Ang bango ng amoy na ito. Nagpakawala ng isang sipa si Ning Shuang. Aray! Ang sakit. Masakit na masarap pa. Huwag kang magpanggap. Wala ka man lang spiritual power. Kahit umatake ka, walang epekto. Kailangan mo pa bang pakialaman ako? Matutulog ako, hindi ba pwede? Tunay ngang mainitin ang ulo. Tiyak. Inasar na ng ganito, tapos sinasabi pa ring ayaw gumawa ng baby. Haha! Gumawa pa ng baby? Ngayon, ang dantian ko, tuluyan ng nakasil. Ngayon, hindi ko na kayang tumayo ng maayos. Haha! Ganoon ba? Kung papayag kang gumawa ng baby kasama ang Xuan Lingziti, sasabihin ko sa iyo kung paano sirain ang Xuan Dao Uchang. May paraan para masira. Paano? Hindi ba't sinabi na ni Dragon Lord? Shit! Dragon Lord, nagpakita ka na ba? Ang paggawa ba ng baby ay may kinalaman sa pagsasabi mo sa akin kung paano ito malulutas? Pangunahin, gusto kong tingnan kung ang baby na ginawa ng Primeval Saint Body at Xuan Lingziti ay talagang kasing sama ng sabi-sabi. Ang mga astig, 5 sila. Saludo ako sa inyo. Siyempre, ganoon nga. Haha! Bilis, umalis na kayo. Gumawa na kayo ng baby. Pagkatapos niyong gumawa, sasabihin ko sa inyo ang paraan. Gumawa ng pantalon. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko na lang pakikinggan.
Easy. Nagpapakipot pa? Kung ayaw mong gumawa, sige na. Magtiis ka na lang, ha? Hindi mo kailangang sabihin. Ako, si Junior, kayang-kaya kong sirain ito. Kung ganoon, sa tingin mo ba si Lolo ay isang hayop? Kung sabihin mong gumawa, gagawa agad. Iyon dapat sabihin sa oras na nakasil ang dantyan, hindi magamit ang spiritual ki mula sa loob. Hindi pwede. Pwedeng humiram ng panlabas na lakas. Ha ha ha. Ang paraang ito, may isip din. Shit! Ako, tunay ngang isang henyo. Saan ka pupunta? Kailangan ko pa bang pakialaman ka? Pupunta ako para hanapin ang dalaga, hindi ba pwede? Pumunta siya para humanap ng paraan para sirain ang seal. Naghahanap ng kalahating araw, sa wakas, natagpuan niya ang isang liblib na kuweba sa gilid ng bundok. Dito. Ang liblib na lugar na ito, siguradong walang makakahanap. Ikaw ang magbabantay sa pintuan. Kung may sumugod sa kuweba, patayin. Walang tanong-tanong. Ang celestial fire at heavenly lightning ay maaaring magpalabas ng lakas sa dungeon. Kung gusto kong sirain ang seal, kailangan kong gumamit ng panlabas na lakas. Ang spiritual power ng siyam na malalaking clone sa desolate forbidden land ay panlabas na lakas din. Ang lakas ng demonic path, ang bloodline ng primeval saint body, ang soul power. Basta't kayang sirain ang balansing lakas sa katawan, lahat iyon ay panlabas na lakas. Demonic path. Buksan mo na para sa akin. Sa sandaling ito, ang binata ay nasa desolate forbidden land. Ito ang spiritual power. Sa kamay ng binata, may isang berdeng apoy. Great Earth Essence. Halika rito. Ang mga bugso ng hangin ay lumipad patungo sa gitna ng katawan ng bata. Ang lakas ng demonic path, ang spiritual power, ang lakas ng primeval saint body, ang soul power, ang heavenly tribulation, ang lakas ng Great Earth Essence. Ang batang ito talagang may kakaibang talento. Siya mismo ang nakaintindi kung paano sirain ang seal. Bilis, sirain mo na iyan para sa akin. Isang dilaw na vortex ang umusbong, pagkatapos ay sumikat ng maliwanag sa isang lugar. Haha! Munting dragon, nakita mo ba? Ako, si Junior, nasira ko na. Mamatay ka na. Ikaw ang bata. Tingnan mo. Tingnan mo. Masyado kang nagyayabang, ha? Ha ha ha. Ese. Ayoko nang pansinin ka pa. Ha ha. Munting dragon, umatras ka na. Hayaan mong magpahinga si Lolo. Inactivate ng bata ang savage body refining. Makalipas ang 3 oras. Lintik. Ang suan daw, Uchang, talagang napakaastig. Kailangang mag-isip ng paraan para makuha ang secret art na ito. Tunay ngang isang super Zaze na chick. Hihihi. Ese. Anong nangyari? Haha. Tumakbo pa? Kahit saan ka tumakbo, wala kang lugar na mapagtataguan. Shit ka. Kung magaling ka, habulin mo pa. Nga. Gamit ang master mo, anong galing mo? Lixiuming. Ang batang ito, bakit siya pumunta sa Southern Chu para manggulo? Yit said, ako lang, sapat na para patayin kayong dalawa. Kakaiba. Si Lixiuming, ika-negatibo 69 sa rankings. Mas mataas pa sa kanya ang ranggo ni Zhu. Dagdagan pa si Lixinghun. Silang dalawa, hindi nila kayang talunin si Lixiuming. Haha. Mamaya, kapag namatay na kayo, huhubaran ko kayo ng damit. Para makita ng buong mundo, ang mga dating true disciples ng King Yun, gumagawa ng ganyang kahalayan. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nyo. Ha ha ha. Li. Lixiuming. Hindi ka mamamatay ng maayos. Ubo-ubo kahit maging multo ako, hinding-hindi kita patatawarin. Ikaw. Ha ha. Sinasumpa kitang maging abo. Hindi ka magiging multo. Pagkasabi noon, agad siyang sinuntok ng bata. Sabi ko nga, bakit kayo binugbog ng asong si Lixiuming na iyon ng ganito? Siya pala ay may curse mark. Ikaw si Kinyu. Si Kinyu na naman. Tiya-tiya-ke. Tingnan niyo ang dalawa ang mga sugat niyo. Sige na, gamutin niyo muna. Maraming salamat. Bakit ang malas niyo naman? Pagdating sa Southern Chu, nakatagpo pa kayo ng walang hiyang ito. Hihi.
Huwag mo nang banggitin. Kami. Hindi mo ako pinapansin. Hindi ka na lang manatili sa Northern Chu. Gusto mo pang pumunta sa Southern Chu para mabugbog, tama? Tinatanong kita, tanga. Bakit hindi ka sumasagot? Sabi ko nga, eh. Shit ka. Lahat ng bagay, tumigil ka na para sa akin. Si. Chiang Chayan Laogaw. Hindi ako pumunta sa Northern Chu para singilin ka, ikaw pa mismo ang lumapit. Pagkasabi noon, ginamit ng bata ang 8 Desolate Dragon Subduing Palm. Sikin niyo ba iyon? Shit! Anong nangyayari? Bakit? Bakit ang lakas niya? Tikman mo ang aking Tyrant Dragon 8 Desolate Slash. Nagsalag si Chiang Chayan. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nagsimulang humingal si Chiang Chayan. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Charm Demon Fan. Life-taking Demon Fan. Ipinatawag ng bata ang Celestial Fire Dao Body at Heavenly Lightning Dao Body. One Ki transforms 3 purities Dao Body. Nangahas kang magpakitang gilas ng spiritual ki sa akin. Ipinatawag ang pamalo sa ulo. Mamatay ka na. Sa tingin mo ba kamukha niya ang isang tao? Sino? Si Ichen Ayon. Impossible. Hindi ba't patay na si Ichen? One Ki transforms 3 purities Dao Body. Tanging si Ichen at 6-1 Lingzai lang ang marunong gumamit nito. Paglingon, nakita niyang ang hayop na Sixiuming ay naipit sa mga guho. Si Chiang Tian ay pilit na lumalaban. Hindi impossible. Chiang Tian, noong inalipusta mo ang Haoshan family, naisip mo ba ang araw na ito? Ngayon, oras mo na. Natakot ng husto si Lixiuming. Kanina, anong sinisigaw mo? Sabihin mo ulit, pakinggan namin. Parang hubaran at itali kasama ang kanyang master. Patapatawarin mo na ako. Yumuko pa para humingi ng tawad. Ha ha ha. Noong araw na iyon sa Haoshan family, sino ang gustong kumuha ng 3 asawa, ha? Basura. Kahit patayin ka, hindi pa rin ako makakaganti. Ako at ang walang hiyang ito, tapos na kami. Kayo, may alitan ba kayo sa kanya? Kung may personal na alitan, kayo na ang bahalang gumanti. Sinipa ni Zhu, ang hayop na si Lixiuming, pagkatapos ay itinali sa puno. Hindi pa nakalimutang isulat ang pangalan, Demonic Pervert ng Northern Chu, Southern Chu Beauty, huwag kang umasa. Haha! Ang tuso mo talaga. Ngayon, sira na ang kanyang dantian. Dagdagan pa ang mga salitang ito. Sana makaligtas siya ng kalahating araw. Haha! Ang batang ito, kung anuman ang mangyari sa kanya, kasalanan niya. Hoy! Sabi ko nga, eh. Ngayon, nagkakagulo ang King Yun, hindi ba kayo babalik para tumulong? Sumagot si Lixinghun, tulong. Tutulungan ko ang pantalon ko. Napahiling si Zhu at dinagdagan pa, ang malaking sek nila, kailangan pa ba nating 2 itinakwil na bumalik para tumulong? Hihi! Kung hindi lang ako nag-iisa, gusto ko talagang bumalik para sampalin sila sa mukha. Aha! Gusto mong gumanti? Tinanggal na naman ng bata ang kanyang maskara. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayong pumatay pabalik. Ano iyon? Nakita niyo ako, hindi man lang kayo nagulat. Nagulat ang ano? Noong nakikipaglaban ka sa matandang asong si Chiang Tian, alam na namin. One Ki transforms 3 purities Dao Body. Sa buong Great Chu, ikaw lang at si Jianing Shuang ang marunong. Shit! Ang sama ko naman. Gusto ko sanang magpakitang gilas. Kahit ikaw pa si Ichen, wala ring silbi. Kung isasama tayo, 3 lang tayo. Kung patagong aatake, pwede pa. Kung hayagang papatay pabalik, napakahirap nyon. Tumayo kayong 2 para sa akin. Kung hindi ko ipapakita sa inyo ang lakas ko, hindi pwede. Ano na naman ang nangyayari? Anong lakas? Ikaw ba ang young master ng Haoshan family? Alam ng buong Great Chu, ang Haoshan family sa Northern Chu, ni hindi nila kayang asikasuhin ang King Yun. Anong kinalaman noon sa Haoshan family? Sabi ko sa inyo, eh. Nagulat si Zhu eh. Shit! Ikaw ang Holy Lord ng Yan Huang. Huwag kang mag-alala. Shit! Sabihin mo. Ang malaking digmaan ng 3 sek ngayon, ano sa tingin mo? Pinigilan ni Ichen, hinaan mo ang boses mo.
Tumango si Lixinghun, sumang-ayon. Ano na, kapatid? Halos kalahating taon na tayong gumagala, hindi masama, di ba? Hindi rin naman ako nagyayabang. Natahimik si Nazu at Lixinghun nang marinig iyon. Sa aking mga kapatid, hinding-hindi ako naging kuripot. Spirit stones, spirit weapons, pills, pumili kayo. Huwag niyong kalimutan, ako ang pill saint. Ang pag-refine ng 5 pattern pills, madali lang. Nagkatinginan silang dalawa pagkatapos ay. Kuya, pakiusap, tanggapin mo ang isang pagyukod ng iyong munting kapatid. Shek, anong ginagawa niyo? Zui, umalis ka nga. Ang sakit ng balakang ko. Ano masyadong bastos? Ang laking bato, hindi mo nakita. Sige na. Sige na. Hayaan mong masahihin ka ng iyong munting kapatid. Shek! Lixinghun, hindi ka ba nandidiri? Ako na ang gagawa. Sino ang gusto mong ipakilala sa amin? Nga! Ang misteryoso mo pa. Itinatago mo pa. Pagkakita, hindi ba malalaman? Ang pagkatao ko, tandaan yung ilihim, ha? Tiyak na ganoon nga. Hoy! Sino ba talaga iyon? Sabihin mo nga. Isang magandang babae ito. Hihi. Magandang babae. Naririnig ko pa lang, natutuwa na ako. Tingnan mo. Tunay ngang magandang babae, di ba? Shek. Anong nangyayari sa inyo? Lintik. Takbo. Hinawakan ni Ichen sa kwelyo ang dalawa. Anong tinatakbuhan nyo? Isang babae lang, natakot na kayo ng ganyan? Ordinaryong babae ba iyon? Xuanling Zaiti iyon. Ang magiging sectmaster ng Zhengyang sect iyon. Takot ang ano? Nakasil na ang dantian niya. Ngayon, wala siyang kahit kaunting spiritual power. Na nakasil na? Nagtatakang tanong ni Lixinghun, ikaw ba ang gumawa? Ako. Wala akong ganyang kakayahan. Ang old ancestor ng Qingyun sect ang gumawa niyon. Oh. Suan daw, Wuchang pala. Ang matandang ito, talagang napakagaling. Kamusta, Xuanling Zaiti? Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi man lang niya ako pinansin. Kanina, muntik nang mamatay sa takot. Ngayon, nagsisimula ng mangharot. Saludo talaga ako sa iyo. Ang God of Slaughter ng Northern Chu, bakit kilala niya ang dating numero 1 at numero 2 na true disciples ng Qingyun? Bakit ang lapit nila sa isa't isa? Sumigaw si Tongsuan Zenren, ang galing mo talaga. Nakipagsanib puwersa sa Siyam na Yang sect, nagsanib puwersa para salakayin ang Qingyun sect. Nababaliw ka na ba? Lolo. Malakas ang ating hukbo. Kahit mag-isa tayong humarap sa Zhengyang sect, sa tingin ko, hindi tayo matatalo. Tumahimik ka nga. Alam mo ba kung gaano kalalim ang pundasyon ng Zhengyang sect? Tanga. Kahit ano alam mo. Umatras na agad ang buong hukbo para sa akin. Hindi pa tapos magsalita, tinakpan na ni Tongsuan ang kanyang bibig. Tumahimik ka. Umatras na agad ang hukbo para sa akin. Hayop na si In Zaiping, sumunod na lang sa utos. Sino ba talaga ang nag-ulat sa mga matatandang ito? Kung mahahanap ko siya, tiyak na gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Hihi. Ipag-utos ko sa lahat na umatras. Opo. Pupunta na ako agad. At saka, itali mo ang 3 babae ng Chu family. Chu family. Ito. Sectmaster, ang Chu family ay isang dependenteng pamilya ng Hengyu. At saka, hindi mababa ang kanilang lakas. Kung gagawin natin ito, hindi ba medyo mapanganib? Bakit ang dami mong sinasabi? Ang inyong nasasakupan hindi nangangahas. Sabihin mo kay Chu Batian, kung hindi niya ibibigay ang 3 anak niyang babae, ngayong gabi, lilipulin ko ang buong pamilya niya. Opo. Sige na. Pumunta na kayo sa Chu family. Kung sisihin man tayo ng mga old ancestor, nandyan naman si In Zaiping para sumalo. Magsikap tayong sumunod sa utos, ayos na. Kahit sino pa ang guluhin, hinding-hindi pwedeng guluhin si In Zaiping. Haha! Kung gagawin natin ito, ano pa ang lakas ng Hengyu? Senior Brother Tongsuan, ang pananaw ni In Zaiping na ito ay hindi man lang umabot sa isang sulok ni Yang Dingshan.
Huwag mong banggitin si Yang Dingshan sa akin. Tungkol naman kay Yin Ziping, susunod, personal ko siyang babantayan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hihi. Bakit kailangang magpakahirap ng ganito? Ang pagpapalit ng isang magaling na disipulo, ganoon ba kahirap? Sa main headquarters ng Qingyun Sect. Ano ba iyan? Anong nangyayari? Bakit may umaatras? Mukhang mga tao ng Hengyu. Ito tapos na ba? Walang hiyang si Yin Ziping. Nangahas kang lokohin ako. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Malamang na si Tongsuan Laoni ang maagang lumabas sa closed-door cultivation. Ang Hengyu ngayon, si Yin Ziping ang nagdedesisyon. Pagkaatras nila, hindi nakakayanin ng mga tao natin ang atake ng pugad ng Qingyun. Napabuntong hininga si Cheng Kun at nag-utos na umatras. Tumakbo si Zhu at Lixinghun para magulat. Umatras na. Umatras na. Kakatanggap lang namin ng balita. Umatras na muna ang Hengyu. Pagkatapos, umalis na rin ang Zhengyang Sect habang nagmumura. Ang hula mo, medyo tama ah. Tama ang ano. Mas mabilis silang umatras kaysa sa inaasahan ko. Mukhang si Tongsuan Laogo ang lumabas na sa bundok. Kung lumabas man siya sa bundok o hindi, hindi natin alam. Pero ang Hengyu, sira na. Nga. Buong Southern Chu, minura ang Hengyu na duwag. Haha. Ang ganda ng mura. Talagang dapat murahin. Hihi. Kung magkakaroon ng oras ang tatlong sect, hindi iyon maganda para sa atin. Oras na para bigyan sila ng kaunting gagawin. Kumuha si Ichen ng isang boat. Ano ito? Medyo madali namang ipadala. Shit! Ano iyan? Kayo anong gusto niyong gawin? Ang ganda mo naman. Sabi ko nga Kung gusto mong matulog kasama siya, direkta ka ng matulog. Hindi ba tapos na? Bakit kailangan pang gumamit ng usok? Mamatay ka na. Ganoon ba akong klaseng tao? Haha! Sa tingin ko, tama. Ginamit na nga ang usok. Na ito, tapos nagkukunwari ka pa? Nga. Huwag kang mag-alala. Hindi kami sisilip na dalawa. Mamaya, papaypayan namin kayo. Hahaha. Tumabi kayo. Nagbilang ang bata ng 1, 2, 3, pagkatapos ay nagpatak ng tubig mula sa bote. Pagtingin kay Jining Shuang, nakita niya ang 2 malalaking suha. Hihi. Tapos na. Ikaw anong ginawa mo sa akin? Sabihin mo agad. Ano wala akong ginawa? Talagang wala akong ginawa. Ikaw. Tunay ngang isang manyakis. Ano pigilan niyo siyang 2? May mahalaga akong gagawin. Sabi ni Zui, kaya kong patunayan, wala siyang ginawang kahit ano. Umalis kayo. Umalis kayong lahat para sa akin. Nakakainis talaga. Ang babaeng nagwawala talagang nakakatakot. Hihi. Mas mahalaga ang paggawa ng tamang bagay. Ipinatawag ni Ichen ang 1 Ki Transforms 3 Purities Dao Body, pagkatapos ay ang Primeval Soul Concealing Art. Exat, mga aso ng Zhengyang Sect. Ang holy maiden nyo, kung nahulog na sa kamay ko, kung hindi ko kukunin lahat ng ari-arian nyo, hindi ako si Ichen. Maghanap ng taong pupunta sa ikapitong branch ho ng Hengyu. Tanungin si Guyuan kung ano ba talaga ang intensyon ng Hengyu. Pagkatapos, asikasuhin ang mga nasawi sa pagkakataong ito. At mabilis na iulat sa akin. Bukod pa riyan, ang holy maiden, bakit hindi bumalik para magulat ng sitwasyon? Nag-uulat kay seat holder, ang holy maiden, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik? Baka naman pumunta na sa lugar ni Guyuan para alamin ang sitwasyon. Ang Zhengyang Sect, magdala ng 70 milyong spirit stones, 105 pattern pills, 1,004 pattern spirit herbs, 3,000 high-grade spirit weapons sa Dingkong Mountain para tubusin ang inyong holy maiden. Kung lumampas sa oras, hindi na ako maghihintay. Ano? Ang holy maiden, nakidnap. Sino ba namang astig ang gagawa niyan? Ang holy maiden ng Zhengyang Sect, nangahas pa siyang kidnapin. At nangahas pang humingi ng ransom. Haha! Talagang saludo ako sa taong ito. Bilis! Bilis! Kung mahuli tayo, hindi na tayo makakahanap ng magandang pwesto para manood. Dito.
Dito. Kamusta, mga Daoist? Pumalakpak si Cheng Kun. Kinyu. Paanong nangyari ito? Sila ni Jining Shuang, parehong tinamaan ng Xuan Dao Wuchang ng Master. Nakasil ang dantian. Paano pa sila mailakas para gawin ang mga bagay na ito? Nag-uulat kay Secmaster, Old Ancestor. Ang Hallmaster ng ikasyam na branch hall, si Zhao King, matagal nang hindi bumabalik. Naghanap ang lahat, tanging ang kanyang sandata lang ang natagpuan. Si Zhao King, malamang na masama na ang nangyari. Hihi! Ang kinyo na ito, sino ba talaga siya? Nagpakamatay para iligtas si Jining Shuang. Bakit humihingi pa ng ransom? 3 quasi-heaven realm, manatili kayo para magbantay. Ang iba, sumama kayo sa akin sa Dingkong Mauntain. Sa layang pavilion ng Qianqiu Ancient City. Itinali ang dating kasintahan para humingi ng ransom. Ikaw hindi ka ba nagkakamali ng narinig? Hindi maaaring magkamali. Ang espiya ko sa Ksayong family, malapit sa Dingkong Mountain, espesyal na pumunta roon para tingnan. Saludo ako. Ang batang ito, pwede nang isulat sa aklat ng kasaysayan. Ang pinakawalang hiyang tao mula pa noong unang panahon. Ang hari ng kasakiman. Sa Zaiqian Valley ngayon. Master, o kaya, palitan ko na lang ang pangalan ko, ha? Kung ganito siya manggulo, natatakot akong paglabas ko, bubugbugin ako ng mga tao hanggang mamatay. O kaya, palitan mo ang pangalan mo ng Gichen. Hihi. Biyu, Biyu. Bakit mo nagustuhan ang taong ito? Pagkasabi pa lang ni Duguli, sa kabilang banda, napabahing si Biyu. Ang kinyo na ito, talagang walang batas, walang langit. Gustong-gusto ko siya. Ha ha ha. Itinali ang dating kasintahan. Talagang nagulat si Zhu Qiu. Dating kasintahan? Anong dating kasintahan? Wala. Holy Lord. Holy Lord. Hulaan mo kung sino ang nakita ko. Bakit ka ganyan kapanik? Pwede ka bang makakita ng multo? Ichen. Nang marinig iyon, nagulat din si Donghu ang tai. Tingnan mo. Shit. Ganoon nga talaga. Mabuti naman. Hindi pa patay ang batang ito. Haha. Talagang hindi pa patay. Pero malapit nang mamatay sa kawalang hiyaan. Itinali niya ang kanyang dating kasintahan para humingi ng ransom sa Xingyang sect. Nang marinig iyon, muling nagulat ang Holy Lord. Parating na. Dumating na ang Xingyang sect. Kinyu. Ang Xingyang sect ko at ikaw, walang alitan, walang samaan ng loob. Bakit mo ginagawa ang ganitong bagay? Haha. May alitan tayo. Matandang walang hiya. Noong nakaraan sa Divine Cave, muntik mo na akong patayin. Alam mo ba kung anong kahihinatnan ng iyong kilos ngayon? Pag-isipan mong mabuti. Haha. Hindi ba't hahabulin lang ako ng Xingyang sect nyo sa buong mundo? Ese. Akala mo ba takot ako? Ang dami ng gustong pumatay kay Lolo, hindi naman kulang ng isang Xingyang sect nyo. Isang kamay ang magbibigay ng pera, isang kamay ang magbibigay ng tao. Pera ang ibibigay, tao ang kukunin. Kung walang pera, walang taong ibibigay. Kung hindi, dadalhin ko siya pabalik para gamitin ko mismo.